Ang 81,000 bilyong longevity coins ay para sa kanyang pagsasanay sa loob ng 100 taon na nangangahulugang bawat taon ay makakatanggap siya ng 810 bilyong longevity coins, isang napakalaking halaga. Pagkatapos ay iniabot ng Temple Lord ang isang Jade Slip kay Ming at sinabing ito ang Jade Slip na iniwan mismo ng human ancestor. Sa loob ng maraming henerasyon ay walang sinuman sa mga Temple Lord ang nakaunawa nito ngunit ngayon ay ibinibigay na niya ito kay Ming. Nagulat si Ming at nagtanong kung hindi ba dapat ito ibigay sa kanyang senior brother. Malungkot nang umiti ang Temple Lord at ipinaliwanag na ang bagay na ito ay nasa tabi ng kanyang senior brother mula pa noong bata ito ngunit sa kabila ng mahabang panahon ay wala itong naunawaan kahit kititing. Isang taon na ang nakararaan ay tuluyan na itong sumuko at ibinalik ang Jade Slip sa kanya. Itinago ni Ming ang Jade Slip at sinabing kung ang kanyang senior brother ay hindi nakaunawa nito mas lalong maliit ang tsansa niyang maunawaan ito. Tiningnan siya ng Temple Lord at sinabing napakabait ng kanyang senior brother, sa hinaharap kapag nagkita sila ay tiyak na matutuwa si Ming na magkaroon ng ganoong klaseng senior brother. Bahagyang natigilan si Ming, sa totoo lang ay may bahagi sa kanya na naiinggit sa senior brother na ito dahil siya mismo ay isa lamang peking tagapagmana na inilagay upang harapin ang mga panganib samantalang ang senior brother niya ang tunay na tagapagmana. Sinabi na lamang ni Ming na umaasa siyang darating ang araw na magkikita sila. Ang pagkikita nilang ito ay nangangahulugang ang kanyang senior brother ay may sapat ng lakas upang protektahan ang sarili malamang na nasa ikasyam na antas na ng longevity realm sa panahong yun. Kapag nangyari ito ay ang peking tagapagmana na tulad niya ay hindi na kailangang magdala ng mga panganib, isang sitwasyong makabubuti para sa kanilang dalawa. Sinabi ng Temple Lord na bago tuluyang lumakas ang kanyang senior brother ay hindi sila maaaring magkita. Ngunit kung mauunawaan ni Ming ang mga misteryo ng Jade Slip ay magagawa na niyang puntahan ito dahil ang nilalaman ng Jade Slip ay napakahalaga para dito. Tumango si Ming at tiniyak sa kanyang master na kung may matutunan man siya ay hindi niya ito ililihim. Nabanggit din niyang natutunan niya ang isang set ng Heaven Turning Sword technique mula sa human ancestor at kung kailangan ito ng kanyang senior brother ay maaari rin niya itong ituro rito. Natuwa ang Temple Lord at sinabing napakabuti niyang yun. Ipinaalala nito kay Ming na sa hinaharap kapag nakatagpo siya ng panganib gaano man ito kahirap ang kanyang senior brother ang siyang magtatanggol sa kanya. Ang pagkatao at katangian nito ay kahanga-hanga na maging ang Temple Lord mismo ay humahanga. Naisip ni Ming na medyo labis na ang papuri ng Temple Lord sa kanyang senior brother ngunit dahil hindi pa naman niya ito nakikita ay hindi na niya pinag-isipan pa ito. Sinabi niya sa kanyang master na kung wala na itong ibang sasabihin ay magpapaalam na siya. Pumayag ang Temple Lord at sinabing kung makatagpo si Ming ng problema ay agad niya itong ipaalam dito, sa karamihan ng pagkakataon ay agad itong darating. Pagkatapos magpaalam sa kanyang master ay bumalik si Ming sa Human Imperial Palace ang lugar na pinakaangkop para sa kanyang pagsasanay sa ngayon. Doon niya napagpasyahang tuluyang makapasok sa antas ng Martial God at samantala ay pag-aralan din ang Jade Slip upang tingnan kung maaari niyang maunawaan ang mga misteryo nito. Noong nakaraang pagpunta niya sa Three Emperors World ay ipinapatay niya kay Xiaohua ang ikasyam na anak ng Heavenly Emperor, isang malaking gulo na nagtulak sa Human Emperor na pansamantala siyang palayuin. Ngayong may ilang panahon na ang lumipas ay oras na upang balikan ang sitwasyon. Pagdating ni Ming sa Human Imperial Palace ay agad siyang sinalubong ni Xianglong na nagsabing sa wakas ay dumating na rin siya. Nang mapansin ni Ming ang kakaibang katahimikan ng palasyo kumpara sa dati ay bumigat ang kanyang puso at nagtanong kung ano ang nangyari. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Xianglong at sinabing mahabang kwento ito kaya sa opisina na lamang sila mag-usap. Sa loob ng opisina ay isa-isang ikinwento ni Xianglong ang mga nangyari mula nang umalis si Ming. Ang pagpatay ni Ming sa ikasyam na anak ng Heavenly Emperor ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Iginiit ng panig ng Heavenly Emperor na ang Crown Prince ng Human Emperor ang pumatay sa ikasyam na anak nito. Ang panig naman ng Human Emperor ay nanindigang ang ikasyam na anak ng Heavenly Emperor ay may malaking kasalanan at napatay ito ng Crown Prince sa makatarungang dahilan. Ang alitan ng dalawang panig ay mabilis na uminit at naging isang matinding labanan sa likod ng mga eksena. Ang Earthly Emperor sa hindi malamang kadahilanan ay pumanig at lihim na tinulungan ang Human Emperor. Sa labanang ito ay hindi mabilang na buhay ang nasawi, marami ang natanggal sa posisyon o nawalan ng titulo at nadamay ang maraming lokal na puwersa.
Sa simula ay napakalayo ng kapangyarihan ng Human Emperor kumpara sa Heavenly Emperor, ngunit ang lihim na tulong ng Earthly Emperor ay nagbigay sa kanya ng kakayahang labanan ito. Sa huli ay ang Human Emperor ang may pinakamalaking pinsala, ngunit nagawa rin itong pilitin ang panig ng Heavenly Emperor na makipagkompromiso. Nagkasundo silang lutasin ang problema sa mapayapang paraan. Nang tanungin ni Ming kung ano ang nais ng Heavenly Emperor, ay ipinaliwanag ni Shanglong na malapit ng idaos ang Grand Ceremony ng Three Emperors. Sa seremonyang ito ay kailangang magpadala ang bawat isa ng isang tao sa Three Emperors Hall upang humarap sa mga estatwa ng tatlong emperador. Ang kasunduan nila ay kung sino man ang makapagpapakita ng himala mula sa mga estatwa ang siyang mananalo, at ang matatalo ay kailangang sumunod sa mga kahilingan ng nanalo ng walang kondisyon. Naisip ni Ming na ito ay tila napakababaw at nagtanong kung paano kung walang estatwa ang magpakita ng himala. Ipinaliwanag ni Shanglong na imposible itong mangyari, tuwing 100 taon ang Grand Ceremony at sa bawat pagkakataon ay may estatwang nagpapakita ng himala. Ang tunay na hamon ay kung paano makakapasok ng ligtas sa Three Emperors Hall. Nangunot ang noo ni Ming at nagtanong kung may mga pagsubok bang kailangang lampasan bago makapasok sa bulwagan, at kinumpirma ito ni Shanglong. Upang makapasok sa Three Emperors Hall ay kailangang dumaan sa 3 pavilions, 6 halls at 81 steps. Ang Grand Ceremony ay palaging isang labanan ng talino at lakas ng tatlong emperador kung saan nagpapadala sila ng mga master upang hadlangan ang kalaban sa 3 pavilions at 6 halls. Sa kasaysayan ay hindi kailanman nangyari na 3 tao ang sabay-sabay na nakapasok sa Three Emperors Hall. Kadalasan ay isa lamang ang nagtatagumpay at napakabihira ang pagkakataong 2 ang nakakapasok. Tinanong ni Ming kung mayroon ding patibong sa 81 steps. Sumagot si Shanglong na ang 81 steps ay isang pagsubok na iniwan ng mga orihinal na Three Emperors. Sa kasaysayan ay wala pang 3% ng mga sumubok ang nakapasa rito, kaya hindi sa bawat Grand Ceremony ay may nagtatagumpay, kadalasan ay bigo sila sa kalagitnaan. Sa pagkakataong ito ay ang makakapasok sa Three Emperors Hall ang siyang mananalo. Nang tanungin ni Ming kung may antas ng kakayahan na kailangan para makapasok ay sinabi ni Shanglong na wala naman, ngunit ang edad ay hindi dapat lumampas ng 40 taon. Sa edad na ito ay karamihan ay hindi pa nagiging mage, at ang mga nakakapasok sa Longevity Realm bilang Magic King ay lalong bihira. Ipinaliwanag ni Shanglong na sa panig ng Heavenly Emperor ang ika-13 anak nito ang kwalipikado, isang nasa ika-2 antas ng Longevity Realm at siyang may pinakamataas na antas sa mga wala pang 40 taong gulang. Sa panig naman ng Earthly Emperor ay ang ika-8 anak nito na nasa unang antas ng Longevity Realm. Sinabi ni Ming na siya ay wala pang 40 taon at maaaring sumali, ngunit nagtataka siya kung anong klaseng patibong ang itatayo ng Heavenly Emperor sa 3 pavilions at 6 halls. Ipinaliwanag ni Shanglong na ang mga magbabantay sa 3 pavilions at 6 halls ay maaari lamang maging mas mataas ng hanggang 6 na maliit na antas kaysa sa papasok. Halimbawa, kung si Ming ay nasa unang antas ng Dharma Heaven, ang kalaban ay hanggang ika-7 antas lamang ng Dharma Heaven, at may limitasyon din sa bilang na hanggang 6 na tao lamang. Ngunit ang mga tagabantay na ito ay kadalasang bumubuo ng nakamamatay na mga formation, kaya talagang mahirap silang talunin. Nagtanong si Ming kung may kompetisyon din ba sa pagitan ng 3 kalahok. Kinumpirma ito ni Shanglong at ipinaliwanag na pagkatapos ng 3 pavilions ay may 6 halls at ang huling 3 halls ay para mismo dito. Ang ika-4, ika-5 at ika-6 na halls ay binabantayan ng 3 kalahok, at hanggat hindi namamatay ay maituturing na tagumpay ang pagdaan. Naunawaan na ni Ming ang sitwasyon at sinabing tila hindi maganda ang kalagayan nila dahil ang buong Human Imperial Palace ay wala sa magandang kondisyon. Kinumpirma ito ni Shanglong, kadadating lamang ng masamang balita na ang ika-13 anak ng Heavenly Emperor ay muling umangat sa ika-3 antas ng Longevity Realm, at ang lahat sa Human Imperial Palace ay naniniwalang wala na silang pag-asa. Ngunit malamig na ngumiti si Ming at sinabing hindi naman tiyak na ang ika-13 anak ang ipapadala ng Heavenly Emperor. Ipinaliwanag niya na ang ika-3 antas ng Longevity Realm ay haharap sa pagsupil ng ika-9 na antas ng Longevity Realm, kaya sa halip na kalamangan ay magiging kahinaan ito. Kung siya ang nasa posisyon ng Heavenly Emperor ay magpapadala siya ng isang mage sa halip na Magic King, dahil ang agwat ng ika-9 at ika-3 antas ng Dharma Heaven ay hindi kasing laki ng agwat ng ika-3 at ika-9 na antas ng Longevity Realm. Kung magpapadala sila ng nasa ika-3 antas ng Longevity Realm ay malamang na hindi ito makalampas sa 3 pavilions.
Gaano man ito kahusay ay hindi nito matatalo ang anim na nasa ikasyam na antas ng longevity realm. Sumang-ayon si Shanglong at sinabing malamang ay magpapadala nga ang Heavenly Emperor ng nasa una hanggang ikatlong antas ng Dharma Heaven. Sinabi ni Ming na malapit na siyang maging martial god at pagkatapos noon ay handa na siyang subukan ito. Tuwang-tuwang sinabi ni Shanglong na kung gayon ay magkakaroon sila ng pag-asa. Samantalang nag-uusap sila ay dumating ang isang nakatagong gwardya at nagpaalam na ipinapatawag ang Crown Prince ng Human Emperor. Tumango si Ming at sumunod patungo sa bulwagan ng Human Emperor. Pagdating doon ay nakita niya ang Human Emperor na puno ng pag-aalala at nang makita siya ay tinanong kung alam na niya ang sitwasyon. Tumango si Ming at sinabi sa kanyang ama na siya ay magpupunta sa Three Emperors Hall ngunit mariing tumutol ang Human Emperor, napakadelikado raw nito at sa loob ng isang buwan ay hindi pa rin siya nakakahanap ng angkop na tao. Iginigiit ni Ming na siya ang dapat na pumunta at tiniyak sa kanyang ama na makakapasok siya sa Three Emperors Hall. Ngunit nag-aalala pa rin ang Human Emperor, sa kasaysayan ay wala pang 3% ng mga pumapasok sa Three Emperors Hall ang nabubuhay. Sinabi ni Ming na huwag mag-alala ang kanyang ama dahil hindi siya mapapahamak at sa pagkakataong ito ay hindi sila maaaring matalo, ang resulta ng pagkatalo ay hindi nila kayang harapin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng Human Emperor at sinabing hindi niya inaasahang ganito katindi ang magiging reaksyon ng Heavenly Emperor. Kung hindi sa tulong ng Earthly Emperor ay malamang na nalinis na ang kanyang mga puwersa. Nang tanungin ni Ming kung bakit sila tinulungan ng Earthly Emperor ay ipinaliwanag ng Human Emperor na kapag siya ay nawalan ng kapangyarihan ay mahihirapan din ng Earthly Emperor kaya wala itong ibang pagpipilian kundi ang tulungan siya. Ang pangunahing dahilan ay ang naging masyadong agresibo ang mga kilos ng Heavenly Emperor sa nakaraang 100 taon kaya napilitan ang Earthly Emperor na kumilos para sa sarili nitong proteksyon. Nabanggit ni Ming na tila hindi mapakali ang Heavenly Emperor at may dahilan nito. Matapos ang sandaling katahimikan ay sinabi ng Human Emperor na may nakuha siyang hindi kumpirmadong information. Ang buhay ng Heavenly Emperor na si Sikong Ji ay wala na raw 100 taon kaya kailangan niyang mailuklok si Sikong Zun sa posisyon ng Heavenly Emperor bago siya pumanaw. May naalala si Ming tungkol dito mula sa kanyang pag-uusap kay Jin Shanbai noon. Ang Heavenly Emperor ay may isang anak na nagngangalang Sikong Zun na may pambihirang talento. Noon pa mang nasa ikatlong antas ng longevity realm ito ay napakalakas na at ngayon ay malamang na mas mataas pa ang antas nito. Ayon sa Human Emperor ay si Sikong Zun ang ika-7 anak ng Heavenly Emperor wala pang 45 taong gulang ngunit nasa ika-5 antas na ng longevity realm, isang napakamakapangyarihang tao. Nagtanong si Ming kung paano magagawa ng Heavenly Emperor na mailuklok ang kanyang anak gayong ayon sa batas ay ang posisyon ng Heavenly Emperor ay dapat na mamana ng Earthly Emperor o Human Emperor. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang Heavenly Emperor ay maaaring magpawalang bisa sa Human Emperor o Earthly Emperor at iluklok si Sikong Zun bilang kapalit upang sa kalaunan ay maging ganap na Heavenly Emperor ito. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadali at naging agresibo ang Heavenly Emperor. Nang tanungin ni Ming kung may kapangyarihan nga ba ang Heavenly Emperor na alisin ang Earthly Emperor at Human Emperor ay ipinaliwanag ng Human Emperor na kung ang Heavenly Emperor at Earthly Emperor ay parehong naniniwalang may pagkukulang sa moralidad ang Human Emperor ay maaari nilang alisin ito sa posisyon. Gayun din naman kung ang Heavenly Emperor ay makikipag-alyansa sa Human Emperor ay maaari ring maalis ang Earthly Emperor, nangangahulugan ito na parehong nasa panganib ang posisyon nilang dalawa. Iminungkahi ni Ming na dapat mag-ingat ang kanyang ama sa posibilidad ng alyansa sa pagitan ng Earthly Emperor at Heavenly Emperor. Ngunit ipinaliwanag ng Human Emperor na ang totoo ay mas nag-aalala ang Earthly Emperor kaysa sa kanya dahil mas malalim ang ugat nito sa kapangyarihan. Kung siya ang Heavenly Emperor ay mas pipiliin niyang tanggalin ang Earthly Emperor na may malawak na kapangyarihan kaysa sa Human Emperor na mas mababaw ang pagkakaugat sa politika. Tumango si Ming at sinabing kung magkagayon ay mas mabuti ang posisyon ng kanyang ama kumpara sa Earthly Emperor. Ngunit idinagdag niyang kapag nakipag-alyansa na ang kanyang ama sa Heavenly Emperor upang alisin ang Earthly Emperor ay kailangan nitong harapin ng mag-isa ang pang-aapi ng Heavenly Emperor. Kinumpirma ito ng Human Emperor, ito mismo ang dahilan kung bakit hindi niya tinanggap ang mga alok ng Heavenly Emperor. Ngunit nag-aalala rin siya na baka ang Heavenly Emperor ay lumapit sa Earthly Emperor bilang pangalawang opsyon. Tahimik na nakinig si Ming,
Bagaman tinutulungan ng Earthly Emperor ang Human Emperor laban sa Heavenly Emperor sa ngayon, kapag nagpakita ng mabuting kalooban ang Heavenly Emperor ay maaaring magbago ito ng panig. Kapag nangyari yun ay magiging napakahirap ang kalagayan ng Human Emperor at madali na lamang siyang maaalis sa trono. Ngunit biglang nag-iba ang tono ng Human Emperor at sinabing kung maipapakita ni Ming ang kanyang kahusayan ay tiyak na matatakot ang Earthly Emperor at Heavenly Emperor. Nagduda si Ming at sinabing kahit gaano pa siya kahenyo ay hindi niya kayang takutin ang mga ito. Ikinaway ng Human Emperor ang kanyang kamay at ipinaliwanag na kung maipapakita ni Ming ang sapat na katalinuhan ay ang mga mamamayan ng Three Emperors World ay tatayo sa kanyang panig. Ito ay isang tradisyong umiiral sa loob ng daan-daang libong taon at walang sino man ang maglalakas loob na labagin ito kahit na ang Heavenly Emperor pa. Alam ni Ming na bilang Crown Prince ay protektado siya ng buong Three Emperors World. Kahit na bumaba ang kanyang ama sa trono ay mananatili siyang Crown Prince maliban na lamang kung may mas karapat-dapat na pumalit sa kanya. Simple lamang ang ideya ng Human Emperor. Hanggat sapat ang ipinapakitang kahusayan ni Ming ay magiging matatag ang kanyang posisyon bilang Crown Prince. Kahit na magsama pa ang Heavenly Emperor at Earthly Emperor, ang una nilang kailangang alisin ay ang Crown Prince, hindi nila magagalaw ang Human Emperor hanggat nasa posisyon ang Crown Prince. Madaling maunawaan ang loika nito, kung papalitan ang Human Emperor ngunit mananatili ang Crown Prince ay magdudulot ito ng malaking problema sa panunungkulan at mahirap tanggapin ng nakararami. Ang Crown Prince ay may malaking kapangyarihan at kayang lumikha ng napakaraming problema para sa bagong Human Emperor na hindi nito kayang solusyonan. Ang mas mahalaga pa ay kapag bumaba na ang Human Emperor sa posisyon ay ang Crown Prince ang nararapat na pumalit, hindi si Si Kongzun. Kahit na sa pinakamalayong posibilidad na si Si Kongzun ang maging Human Emperor ay ituturing lamang niya itong pansamantalang hakbang patungo sa kanyang tunay na layunin, ang pagiging Heavenly Emperor. Kaya hindi siya magtatagal sa posisyong yun. Sa loob ng 100 taon ay aakyat na si Si Kongzun bilang Heavenly Emperor at sa panahong yun ay ang Crown Prince pa rin ang nararapat na maging Human Emperor at magiging malakas na kalaban ng bagong Heavenly Emperor. Kaya sa anumang paraan ay kailangan munang patalsikin ng Heavenly Emperor si Ming bilang Crown Prince bago nito magalaw ang Human Emperor. Sa madaling salita, hanggat protektado ang posisyon ng Crown Prince ay hindi matitinag ang Human Emperor. Nang tuluyang maunawaan ito ni Ming ay mahinahon niyang sinabi sa kanyang ama na huwag itong mag-alala, hindi magiging madali para sa kanila na patalsikin siya. Tumango ang Human Emperor at puno ng kasiyahang sinabing sa kanyang mga unang taon ay napakarami niyang pagkukulang sa kanyang anak, ngunit sa hinaharap ay gagawin niya ang lahat upang makabawi. Sinabi ni Ming na hindi na kailangan pang magsalita ng ganoon ang kanyang ama, siya ay anak nito at sa kahit anong oras o lugar ay siya ang unang tatayo para sa kanyang ama. Tunay na naantig si Shang Wuliang at hindi napigil ang tapikin ng balikat ni Ming, sinabing ang kanyang pinakamalaking kayamanan sa buhay ay ang magkaroon ng anak na tulad niya. Sa kaloob-looban ni Ming ay isang tahimik na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, ang tunay na Long Xiaobai ay matagal nang pumanaw at siya ay isa lamang impostor. Ngunit hindi niya itinanggi ang kasiyahang magkaroon ng isang ama na may dignidad ngunit may pagmamahal at handa siyang gumawa ng mga bagay para dito. Sa kanyang pag-iisip ay nagtanong siya kung anong klaseng pamamaraan ang gagamitin ng Heavenly Emperor laban sa kanya. Matagal nang pinag-isipan nito ng Human Emperor at agad na sumagot na may dalawang paraan. Ang una ay ang paghahanap ng mas mahusay at mas karapat-dapat na maging Crown Prince, gaya ng ginawa ni Ji Sheng at Yu Tianzuan noong nakaraan. Ang pangalawa ay ang lihim na pagpatay sa kanya upang mapalitan ang Crown Prince. Ang pangalawang paraan ay hindi niya gaanong ikinababahala dahil ito ang pinakahuling opsyon. Kung maglalakas loob silang patayin si Ming ay handa rin siyang patayin si Si Kongzun at pareho silang magkakasiraan. Ang unang paraan ang mas mahirap labanan dahil ito ay isang hayagang pamamaraan. Hindi nag-alala si Ming at sinabi sa kanyang ama na anumang klaseng kalaban ang ipadala nila ay may tiwala siyang matatalo niya ang mga ito. Sinabi ng Human Emperor na nais niyang makapasok agad si Ming sa Martial God upang mas madali nitong harapin ang mga hamon. Kinumpirma ito ni Ming, malapit na siyang makapasok sa Martial God at pagkatapos ay magpaplano siyang magsanay sa Legendary Academy. Sa sandaling maging Martial God na siya ay wala siyang kinatatakutang sinuman sa ilalim ng Longevity Realm.
Nabuhayan ng loob ang Human Emperor at masayang sinabing sa loob ng 6 na buwan bago ang grand ceremony ay ibubuhos ni Ming ang lahat ng kanyang kakayahan upang ipakita sa kanila kung gaano siya kahenyo. Nakangiting sumagot si Ming na gagawin niya ang lahat at bubulagin niya ang mga ito sa kanyang kahusayan. Tumawa ng malakas ang Human Emperor at sinabing may 6 na buwan pa bago ang seremonya kaya bubuksan niya ang mga training treasure grounds ng Three Emperors World upang doon magsanay si Ming. Nagulat si Ming at nagtanong kung mayroon palang training treasure grounds ang kanilang mundo. Ipinaliwanag ng kanyang ama na natural na mayroon, ang mga orihinal na Three Emperors ay mga high god level na mandirigma kaya ang mga training treasure grounds ay karaniwan lamang para sa kanila ngunit ang mga ito ay magagamit lamang ng 3 emperador at ang Human Emperor mismo ang magdadala sa kanya. Kinakabahang nagtanong si Ming kung anong antas at uri ng training treasure ground ang mga ito. Sinabi ng Human Emperor na mayroong 15 uri ng training treasure grounds at 2 sa mga ito ay nasa ika-9 na antas. Tuwang-tuwang nagtanong si Ming kung ano ang 2 ito. Ipinaliwanag ng Human Emperor na ang una ay ang Three Realms Extreme Yang Treasure Ground at ang pangalawa ay ang Five Elements Supreme Yin Treasure Ground, 2 lugar na kumakatawan sa Yin at Yang ang pinakamahiwagang uri ng mga training treasure grounds. Nabanggit ni Ming na dati na siyang nagsanay sa ika-9 na antas na Valley God Treasure Ground at ika-9 na antas na Vajra Treasure Ground. Nagulat at tuwang-tuwang sinabi ng Human Emperor na napakaswerte ng kanyang anak. Ang una ay para sa pagsasanay ng kaluluwa at ang pangalawa ay para sa pagpapatibay ng katawan. Dahil sa nakaraang karanasang ito ay magiging mas madali para kay Ming ang pagsasanay sa Extreme Yang Treasure Ground at Supreme Yin Treasure Ground. Nag-isip si Ming at sinabi sa kanyang ama na sinasanay niya ang Supreme Veneration Art at naabot na niya ang ganap na ika-3 antas at nais niyang subukan ang ika-4 na antas. Dagdag pa rito ay sinasanay din niya ang Heavenly God Transformation at nais niyang maabot ang ika-5 pagbabago ngunit ang pagsasanay ng 2 pamamaraang ito ay nangangailangan ng napakaraming mahahalagang sangkap. Nang marinig ito ng Human Emperor ay nagulat ito at nagtanong kung sinasanay nga ba ni Ming ang Supreme Veneration Art. Tumango si Ming at nagtanong kung sinasanay din ba ito ng kanyang ama. Sumagot ang Human Emperor na alam niya ang unang 3 antas nito ngunit kulang-kulang ang kanyang kopya kaya mahirap itong sanayin. Nakangiting sinabi ni Ming na ibibigay niya ang kumpletong Supreme Veneration Art sa kanyang ama. Masayang tinanggap ito ng Human Emperor at sinabing sa tulong ng Divine Arts na ito ay maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makamit ang antas ng High God. Samantalang ang mga mahahalagang sangkap na kailangan ni Ming para sa kanyang pagsasanay ay siyang bahala. Hindi na kailangang mag-alala pa ni Ming tungkol doon. Ito mismo ang nais ni Ming, ang ika-5 pagbabago ng Heavenly God Transformation at ang ika-4 na antas ng Supreme Veneration Art ay mangangailangan ng napakalaking halaga tinatayang nasa 7 hanggang 8,000 bilyong longevity coins ang magagastos. Kung siya mismo ang sasagot nito ay mahihirapan siyang maglabas ng ganoon kalaki sa maikling panahon lalo pat mayroon pa siyang Heavenly Dao Sect na kailangang suportahan. Hindi siya maaaring gumastos ng ganoon kaluwag. Iminungkahi ng Human Emperor na simulan na agad ang pagsasanay at inutusan si Ming na maghanda sa loob ng 1 oras dahil dadalhin na siya nito sa Extreme Yang Treasure Ground. Tumango si Ming at nagpaalam upang maghanda ngunit ang totoo ay wala naman siyang gaanong kailangang ihanda. Una niyang kinausap si Xianglong, dahil napakahalaga ng ika-9 na antas na Training Treasure Ground ay nais niyang isama ito. Ang mga mahahalagang sangkap na kanyang hihilingin ay doble ang dami dahil nais niyang tulungan si Xianglong na maabot ang ika-4 na pagbabago ng Heavenly God Transformation at ganap na makumpleto ang 9 Revolutions Golden Body. Ang dalawa ay iisa sa 2 katawan hindi mapaghihiwalay at pareho silang uunlad o parehong babagsak, kaya natural lamang na ibigay ni Ming ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan si Xianglong. Nang makapaghanda si Xianglong ay agad itong tumungo sa likurang hardin upang magpaalam sa kanyang minamahal. Ang babaeng ito ay ang Divine Maiden na binili ni Ming sa mataas na halaga noong nakaraang auction. Siya ay selyado mula pa noong sinaunang panahon at nawala ng mga nakaraang alaala. Matapos siyang maiuwi ay pinangalanan siya ni Xianglong na Yi. Sa ilalim ng pag-aaruga ni Xianglong ay nagkaroon si Yi ng mga bagong alaala at itinuring niya si Xianglong bilang kanyang asawa araw-araw na naglilingkod sa tabi nito. Si Yi ay talagang napakaganda na maging si Ming ay hindi maiwasang mapatingin ng 2 ulit.
Ang Divine Maiden ay may anyong isang dalaga at nang makita niya si Ming ay magalang siyang yumuko at tinawag itong asawa. Hindi na nagulat si Ming, bahagi niya si Xianglong at ang kanilang mga aura ay halos magkapareho lamang kaya natural na itinuring siya ni Yi bilang iisang tao. Tumango si Ming at tinanong kung nais nitong sumama sa ika-9 na antas na training treasure ground. Umiling ang Divine Maiden na si Yi at sinabing hindi na siya sasama. Walang epekto sa kanya ang mga training treasure ground. Nang tanungin ni Ming kung sinasanay ba nito ang Divine Path ay tumango si Yi at ipinaliwanag na ang kanyang Divine Path ay iba sa kasalukuyang Divine Path. Ang kasalukuyang Divine Path ay isang pamamaraan para sa mga hindi Diyos na nilalang upang magkaroon ng pagkakataong makapasok sa landas ng pagiging Diyos. Ang kanyang Divine Path ay isang natatanging pamamaraan na maaari lamang sanayin ng mga tunay na Diyos upang makamit ang kataas-taasang tunay na Diyos. Tinanong ni Ming kung hindi gumagana sa kanya ang Training Treasure Grounds ay ano ang makakatulong sa kanyang pagsasanay. Sumagot si Yi na ang tanging makakatulong sa kanya ay ang Ancient Divine Liquid. Tumango si Ming at nangakong kung makatagpo man siya nito sa hinaharap ay tiyak niya itong bibilhin para sa kanya. Muli siyang pinasalamatan ng Divine Maiden na si Yi at yumuko. Pagkatapos magpaalam ay nagtungo ang dalawa sa pag-aaral ng Human Emperor kung saan naghihintay na ito. Isang kumpas lamang ng manggas ng Human Emperor ay naramdaman nilang umiikot ang kanilang paligid at di nagtagal ay natagpuan nila ang kanilang sarili sa walang hanggang espasyo. Sa kawalan ay may kumikislap na mga tuldok ng liwanag, ipinaliwanag ng Human Emperor na ang mga ito ang mga training treasure grounds. Napansin ni Ming na ang lugar na ito ay iba sa kanyang naging lugar ng pagsubok at nagtanong kung ang espasyong ito ay nilikha ng 3 emperador. Kinumpirma ito ng Human Emperor at sinabing tanging ang mga tagapagmana ng 3 emperador lamang ang may karapatang magsanay dito, kung hindi niya isinama si Ming ay hindi ito makakapasok. Pagkasabi nito ay agad na itinapon ng Human Emperor si Ming sa isa sa mga tuldok ng liwanag. Pagpasok niya ay naramdaman niya ang matinding puwersa ng Extreme Yang na umaatake sa kanyang kaluluwa at katawan, napakadalisay at napakalakas nito na kinailangan niyang gamitin ang kanyang lakas upang labanan ito. Umalingaw-ngaw ang boses ng Human Emperor na si Shang Wuliang sa kanyang tainga. Ang puwersa ng Extreme Yang ay dalisay at matindi na sa normal na kalagayan ay mahirap mabuhay ang isang nilalang dito ngunit dahil mismo dito ay maaari nitong dalisayin ang anyo at espiritu. Pinayuhan siya nitong labanan ito ng buong lakas at kung hindi na talaga kaya ay saka siya ilalabas. Mabuti na lamang at ganap na ang kanyang golden body at nasa ika-4 na pagbabago ng Heavenly God Transformation. Kung hindi ay hindi siya makakatagal. Ngunit sa kabila nito ay matinding sakit pa rin ang kanyang nararanasan. Sa pagkakataong ito ay muli na namang ginamit ng Ruyi Robe ang kanyang mahiwagang kakayahan, ang gawing kaligayahan ang matinding sakit. Samantalang si Xianglong ay hindi nang ahas na magsanay sa gitna ng treasure ground at sa halip ay dahan-daang umaangkop sa gilid nito. Kahit doon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa tindi ng sakit. Unti-unting nasanay si Ming sa puwersa ng Extreme Yang, ang puwersang ito ay ubod ng dalisay at ubod ng Yang, nang malinis nito ang kanyang infant soul ay naging ganap itong dalisay at walang anumang dumi. Hindi namalayan ang 9 na araw at biglang nayanig ang kanyang infant soul at hindi sinasadyang sinimulan nitong paandarin ang Heavenly God Transformation. Ang 81 pambihirang mahahalagang sangkap na inihanda ng Human Emperor ay pinakawalan, nang matamaan nito ng puwersa ng Extreme Yang ay nagliyab ang mga ito at naging divine light at espiritual na enerhiya sunod-sunod at sabay-sabay na pumasok sa infant soul ni Ming. Isang malakas na pagyanig ang nangyari at biglang lumabas ang kanyang infant soul mula sa kanyang katawan lumutang sa espasyo at umupo ng nakahalukip-kip. Ang infant soul na ito ay may 3 patong ng divine light at hawak ang heaven-turning sword seal. Ubod ng kapangyarihan at walang hanggang prestihiyo. Ang 3 patong ng divine light na ito ay kumakatawan sa potential section, logic section at restriction section ng chaos calculation method. Sa ilalim niya ay lumitaw ang martial arts throne na may nagliliwanag na mga patong ng divine light. Ang 10-element calculation formation ay gumana ng buong lakas at sa tulong ng mga pambihirang mahahalagang sangkap ay sinimulang abutin ang ika-5 pagbabago ng Heavenly God Transformation. Biglang lumitaw ang hindi mabilang na divine level na mga restriction sa kalawakan, nag-ukit ng mga marka sa espasyo, 1, 2, 10, 100.
Hindi nagtagal ay ang buong espasyo ng Treasure Ground ay natakpan ng mga restriction na ito at bumuo ng isang walang pangalang Divine Formation. Ito ang kapangyarihan ng Restriction Section, ang kakayahang maglagay ng kataas-taasang mga restriction sa lahat ng mundo at tatlong kaharian. Pagkatapos ay ang mga restriction na ito ay nagsimulang mag-ayos at magsama-sama sa isang mahiwagang paraan at ang kanilang kapangyarihan ay paulit-ulit na tumaas, 3 ulit 5 ulit 10 ulit. Ito ang kapangyarihan ng Logic Section, ang kakayahang gawing mas mahusay at mas makapangyarihan ang lahat ng bagay. At sa wakas ay ganap na nagpakita ang kapangyarihan ng Potential Section na sa isang kakaibang paraan ay kumonekta sa buong Training Treasure Ground at hinayla ang lahat ng puwersa ng Extreme Yang patungo rito. Ang kapangyarihan ng Potential Section ay lumampas pa sa Training Treasure Ground at umabot sa lahat ng mundo sa tatlong kaharian. Sunod-sunod na dumating ang mahiwagang mga puwersa mula sa iba't ibang direksyon, mula sa malalaking mundo, mula sa kawalan ng espasyo, mula sa mas mataas na dimensyon at maging mula sa Netherworld at Nothingness World. Ang mga puwersa ng tatlong kaharian ay nagtipon lahat at pumasok sa walang pangalang Divine Formation. Ang Human Emperor ay nakaupo sa kawalan at ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat. Hindi niya lubos maisip kung bakit ganoon na lamang kalakas ang infant soul ni Ming, ang pag-ukit ng mga divine level restriction sa kawalan at ang pagkuha ng mga puwersa ng tatlong kaharian ay mga kakayahang tanging mga master ng longevity realm lamang ang mayroon. Ang kapangyarihan ng formation ay lalong lumakas at bumuo ng isang field ng puwersa na bumalat sa buong kawalan at lahat ng training treasure grounds. Ang enerhiya mula sa bawat treasure ground ay nagsimulang damaloy patungo sa formation na parang si Ming ay sabay-sabay na nagsasanay sa lahat ng training treasure grounds. 15 uri ng Training Treasure Grounds, 15 mahiwagang puwersa na sa isang mahiwagang paraan ay pumasok sa formation, gumagawa sa walang pangalang Divine Formation na ito na lalong maging pambihira. Isang araw, 2 araw, 10 araw at pagkatapos ng 100 araw ay ganap nang nabuo ang mga restriction ng formation at sapat na ang mga puwersang nagmula sa lahat ng mundo ng tatlong kaharian. Ang buong formation ay biglang nagliwanag at ang infant soul ni Ming ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Naging isang tricolor na liwanag na lumutang sa himpapawid at nagliwanag sa lahat ng direksyon. Matagumpay na naabot ni Ming ang ikalimang pagbabago ng Heavenly God Transformation. Isang malakas na sigaw ng tagumpay ang kanyang pinakawalan at ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ngunit hindi pa natapos ang kanyang pagsasanay, ang walang pangalang Divine Formation ay patuloy na gumamit ng iba't ibang mahiwagang puwersa mula sa lahat ng mundo ng tatlong kaharian upang patuloy na gawing ganap ang kanyang tatlong bahagi ng chaos. Sa tulong ng kanyang pambihirang talento, ang walang katulad na karunungan ng 10-element calculation formation at ang suporta ng walang pangalang Divine Formation, ang kanyang Sacred Infant Soul ay mabilis na tumaas, nagbago at unti-unting naging ganap. Sa ika-49 na araw pagkatapos ng ikalimang pagbabago ng Heavenly God Transformation ay nagsanib ang tricolor na liwanag at naging isang masa ng chaos na patuloy na pumipihit. Sa sandaling lumitaw ang chaos na liwanag na ito ay naramdaman ng Ninth Heaven ang walang katulad na Divine Thunder at hindi mabilang na nakatatakot na kidlat ang malakas na bumagsak. Bawat isa ay tumatama sa chaos infant soul ni Ming. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at ang chaos na liwanag ay biglang lumaki ng 10 ulit. Sa pangalawang pagtama ng kidlat ay muli itong lumaki ng 10 ulit. Paulit-ulit itong nangyari at ang chaos na liwanag ay patuloy na lumaki at lumakas, naglalabas ng ubod ng lakas na nakakatakot na puwersa. Namangha ang Human Emperor at sinabing hindi nakapagtatakang nagdulot ito ng Thunder Tribulation, ito ay isang chaos divine form. Halos hindi siya makapaniwala at itinaas ang kanyang baba sa pagkagulat, mayroon nga bang ganoong klaseng divine form sa mundo? Kung magtagumpay si Ming ay maging si Si Kung Zun ay hindi makakapantay sa kanya. Sa sandaling yun ay bukod sa kagalakan ay may malalim ding pag-aalala ang Human Emperor. Kung gaano kalaki ang tagumpay ay ganoon din kalaki ang panganib. Kung hindi makayanan ni Ming ang Thunder Tribulation ay tuluyan itong mamamatay at walang sinuman ang makatutulong dito. 81 Divine Thunder ang bumagsak at ang chaos na liwanag ni Ming ay kumalat sa bawat sulok ng kawalan, napakalaki na parabang isang chaos na itlog ng sansinukob. Hindi pa tapos ang Thunder Tribulation nang biglang lumiit ang chaos na liwanag at naging isang malaking itlog ng liwanag. Ang itlog na ito ay may habang 70,000 milya at ang ibabaw nito ay puno ng napakapinong mga simbolo.
Bawat isa ay tumutugon sa langit at lupa sa isang kamanghamanghang paraan. 360 pambihirang mahahalagang sangkap ang pinakawalan ni Ming. Sa loob ng itlog ng liwanag ay sinimulan niyang sanayin ang ika-4 na antas ng Supreme Veneration Art, ang Nine Deaths Art. Ang Nine Deaths Art na ito ay nangangailangan ng paglalagay sa sarili sa bingit ng kamatayan upang makamit ang muling pagsilang tulad ng isang phoenix na muling isinisilang mula sa abo. 9 na ulit na pagkamatay at muling pagsilang upang tuluyang maging ganap. Sa sandaling yun ay isang napakalaking itim na ulap ang nagsimulang magtipon sa kawalan naglalabas ng puwersang kayang sumira ng lahat ng nilalang. Namutla ang Human Emperor at malakas na nagbabala sa kanyang anak, ito ang Great Extinction Thunder, isang kidlat na ang kapangyarihan ay walang hangganan at hindi mabilang na mga master ng Longevity Realm ang namatay dito. Buong lakas na pinaliit ni Ming ang itlog ng liwanag mula sa 70,000 milya patungo sa kasinliit ng isang itlog ng manok. Hindi na ito nagliliwanag at tahimik na lumutang sa kawalan. Isang malakas na dagandong ang narinig at walang hanggang puting mga espada ng kidlat, mga sibat ng kidlat at mga dagger ng kidlat ang bumagsak mula sa langit. Ang mga ito ay pumaliit din at bawat isa ay tumama sa itlog ng liwanag. Sumunod ay bumagsak ang itim na kidlat na may dalang kamatayan at pagkabulok walang buhay na natitira. Pagkatapos ay hindi mabilang na mahiwagang simbolo ang bumagsak na may dalang sumpa at pagkawasak at kawalan ng pag-asa. Sa isang iglap ay sabay na inatake ang kaluluwa at katawan ni Ming ng isang pagsubok na hindi pa niya naranasan kailanman, halos mawalan siya ng pag-asa at maging ang Rui Robe ay hindi na kayang gawing kaligayahan ang kanyang sakit. Isang napakasakit na sigaw ang kanyang pinakawalan, napakalakas nito na inakala ng Human Emperor na namatay na siya at hindi mapakali sa pag-aalala. Ngunit sa sandaling ito ay talagang hindi siya maaaring makialam, ang anumang tulong ay magpapalakas lamang sa heavenly tribulation. Ang kapangyarihang ito ay ubod ng lakas na maging ang bagong nabuong itlog ng liwanag ay hindi ito nakayanan, agad itong naging itim at ang kanyang puwersa ng buhay ay halos tuluyang naagnas, kaunting espiritualidad na lamang ang natitira. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa ay biglang nagliwanag ang itlog ng liwanag at sumabog. Isang malakas na aura ang nag-alis ng kadiliman at ang puwersa ng buhay ay biglang pumutok agad na itinaboy ang itim na ulap. Isang anyong tao na gawa sa chaos na liwanag ang lumitaw sa himpapawid, hawak ang heaven-turning sword seal na napakadakila. Hindi napigilan ng Human Emperor ang papurihan ng kanyang anak at puno ng kagalakan ay agad na pumunta sa tabi ni Ming, sa wakas ay nakapasok na ito sa martial god. Isang kaway ng kanyang divine form at agad itong binawi ni Ming sa kanyang katawan. Nakangiti niyang sinabi na malaking tulong ang pagbabantay ng kanyang ama, ngunit mariing sinabi ng Human Emperor na wala siyang ginawa, lahat ay sariling pagsisikap ni Ming. Tuwang-tuwa si Shang Wuliang at dinala sina Ming at Shang Long palabas ng kawalan pabalik sa Human Imperial Palace. 5 buwan na ang halos lumipas mula nang pumasok sila sa training treasure ground at malapit na ang grand ceremony. Sinabi ng Human Emperor na bagong buo pa lamang ang divine form ni Ming kaya kailangan niya itong patatagin sa loob ng 1 buwan at tiyak na magtatagumpay siya sa grand ceremony. Natural na sumunod si Ming at nagkulong sa kanyang tirahan upang magsanay. Ang Human Emperor ay walang pag-aalinlangang gumastos ng malaki para sa kanyang pagsasanay, nagpadala ng hindi mabilang na mahahalagang gamot na mas mahal pa kaysa sa mga mahahalagang sangkap na kanyang ginamit na malamang ay galing sa personal na yaman ng Human Emperor. Walang ibang inisip si Ming kundi ang patatagin ng kanyang divine form. Ang divine form na ito ay iba sa infant soul, ito ay maaaring magtipon bilang anyo at kumalat bilang enerhiya, may maraming mahiwagang gamit. Habang pinatatatag niya ang kanyang divine form ay sinimulan niyang pag-aralan ng divine techniques. Ang mga divine technique ay natatanging kakayahan ng mga martial god, pinagsasama nito ang mga divine abilities at martial techniques upang lumikha ng walang kapantay na kapangyarihan. Ang isang divine technique ay maaaring maglaman ng ilang divine abilities at ilang martial techniques at ang resulta ay hindi lamang isa at isa na nagiging 2 kundi nagiging 5, 10 o higit pa. Kabilang sa kanyang mga divine abilities ang Heaven-Defying Strike, Grand Puppet Art, All-Around Sword Wheel, Heaven Steel and Claw, Bloodlight Kill, Heaven Listening Art, Earth-Seeing Art, Void Art, Invincible Body, God-Slaying Finger, 5 Elements Killing Art, Step-by-Step Killing at iba pa. Ang kanyang mga martial techniques naman ay kinabibilangan ng Sky Collapsing Fist, Earth-Splitting Finger,
Heaven Turning Hand, Heaven Turning Sword Technique at marami pang iba. Sa katunayan ay nakapunta na siya sa Sea of Books at nakilala ang 24 na sibilisasyon kaya ang bilang ng mga martial techniques at divine abilities na nasa kanyang isipan ay hindi mabilang. Isang malaking kalamangan sa paglikha ng divine techniques na wala ang iba. Bukod pa rito ay mayroon siyang 10-element calculation formation at ikalawang antas ng chaos calculation method na napakahalaga sa paglikha ng divine techniques. May hawak si Ming na Heaven Turning Sword Seal kaya ang una niyang isinaalang-alang ay ang Heaven Turning Hand at Heaven Turning Sword Technique pati na ang All-Around Sword Realm at 5 Elements Killing Art na parehong sword divine abilities. Ang Heaven Turning Hand at Heaven Turning Sword Technique ay parehong nilikha ng human ancestor. Ang Heaven Turning Sword Technique ay nasanay na niya ng bahagya, ngunit ang Heaven Turning Hand ay hindi pa niya nasasanay. Ito ay natutunan niya sa Immortal Temple ngunit hindi niya ito pinagtuunan ng oras at palagi niyang inakalang napakahirap nito kaya hindi niya ito sinubukan. Samantalang ang All-Around Sword Wheel at 5 Elements Killing Art ay parehong lubos na niyang pinagkadalubhasaan. Ang All-Around Sword Realm ay nabuo mula sa Grand All-Around Sword Technique. Ang Grand All-Around Sword Technique ay natutunan niya sa Yin Yang Academy at pinagsumikapan niyang abutin ang sukdulan nito. Mula sa 2 forms hanggang 8 trigrams at mula 8 trigrams hanggang grand all-around hakbang-hakbang niya itong sinanay sa pamamagitan ng hindi mabilang na pagod. Ang 5 Elements Killing Art naman ay nabuo mula sa 5 Elements Sword Cannon. Ang 5 Elements Sword Cannon ay pinaghirapan din niya ng husto, sinanay muna niya ang 5 pangunahing sword techniques. Ang Profound Sky White Emperor Sword, Dark Sky Black Emperor Sword, Equal Sky Yellow Emperor Sword, Azure Sky Green Emperor Sword at Yang Sky Red Emperor Sword at bawat isa ay kanyang pinagsumikapang matutunan. Sa training ground ay paulit-ulit niyang isinagawa ang Grand All-Around Sword Technique na lubos na niyang kabisado. Ang katangian ng Grand All-Around Sword Technique ay ang pagiging siksik at walang puwang, 1 beses 2 beses 10 beses 100 beses. Matapos itong sanayin ng 3,000 ulit ay lumipat siya sa 5 Elements Sword Cannon. Pinagsama niya ang 5 Imperial Sword Techniques at ang nabuong 5 Elements Sword Technique ay may walang hanggang kapangyarihan mas mataas kaysa sa Grand All-Around Sword Technique. Ngunit sa sandaling ito ng kanyang gamitin ang sword technique na ito ay bigla itong nagkaroon ng lasa ng Grand All-Around Sword Technique at lalo pa itong lumakas, at bigla na lamang siyang lumipat sa pagsasanay ng Heaven Turning Hand. Ang Heaven Turning Hand na ito ay napakahirap para sa kanya noon ngunit ngayon ang kanyang gamitin ay parang tubig na dumadaloy. Halos agad-agad niya itong napagtagumpayan. Isang mabilis na pag-aanalisa ng Chaos Calculation Method at isang Divine Ability ang nabuo na tinawag na Heaven Turning Seal, isang Divine Ability na perpektong pares ng Heaven Turning Sword Seal. Nang matutunan na niya ang Heaven Turning Hand ay nagkaroon din ng breakthrough ang kanyang Heaven Turning Sword Technique. Sa ganitong paraan ay patuloy siyang nag-eksperimento at nag-imbento at pagkatapos ng 9 na araw ay nalikha niya ang una niyang divine technique, ang 5 Elements Heaven Turning Seal. Ang kapangyarihan ng divine technique na ito ay mas mataas kaysa sa anumang divine ability na kanyang sinanay. Maaari itong isama sa Grand All-Around Sword Technique sa Heaven Turning Sword Technique o sa Heaven Turning Hand. Maaaring maging divine ability o martial technique nagbabago ayon sa kagustuhan at may malaking kapangyarihan. Sa ikalawang 9 na araw ay pinagsama niya ang God-Slaying Sword Technique, Earth-Splitting Finger at Bloodlight upang likhain ang Earth-Splitting Blood God Finger na ang kapangyarihan ay bahagyang mas mababa kaysa sa 5 Elements Heaven Turning Seal. Sa ikatlong 9 na araw ay pinagsama niya ang Void Art, Heaven Stealing Claw at Sky Collapsing Feast upang lumikha ng divine technique na tinatawag na Marvelous Heaven Stealing Feast na kakaiba ang gamit kumpara sa 5 Elements Heaven Turning Seal. Matapos malikha ang 3 divine techniques ay dumating na ang araw ng Grand Ceremony. Hindi na hinintay ni Ming na tawagin siya ng Human Emperor, siya mismo ay lumabas ng training ground at nagtungo sa opisina ng Human Emperor.